balita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Senado nangakong pairalin ang transparency sa pagharap ni Ruby Tuason bukas. Tuason kinumpirma na ang pagdalo sa pagdinig ng Senado. Full cabinet meeting sa Malacanang, sumentro sa pagpuksa sa kahirapan at pagtutok sa mga walang trabaho. Alin ang mga lugar na maaaring dagdagan pa ng investment para dumami ang trabaho? Aklan Representative Chodorico Haresco at 4 na iba pa na patunayang nameke ng Special Allotment Release Order sa Department of Budget and Management. Riyadh Labor Attaché Adam Musa pinatawan ng 30 araw na suspension hinggil sa Sex for Flight Scheme. Bansang negosyo natin, 2 airline firm sa bansa nagkasundong magpapatupad ng iisang booking system. At balita sa ibayong dagat, isang military plane sa Algeria bumagsak. Ang patay, 103. RMN News Nationwide. Malaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Umaga ng Miyerkules ngayon, 11 ng Pebrero 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DWRS 927 RMN Bigan, DYKR 1161 RMN Calibo, DXBC 693 RMN Butuan at sa DXKR 639 RMN Coronadal. Live pa rin international via Ustream. Search for RMN Manila. Meron din sa WRMN New York, USA. Live rin sa lahat ng ating mga number 1 AM radio stations nationwide. Panahon natin, tingnan ho natin saglit. Apektado ng trough ng low pressure area ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, magiging maulap sa silangang Visayas at mga rehiyon ng Caraga, Davao na may mahina hanggang katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. At dahil nila sa amihan o northeast monsoon ay magiging maulap din na may mahinang pagulan sa Quezon at Bicol region. Ang Metro Manila naman at nalalabing bahagi po ng Luzon magiging bahagya hanggang maulap na may pulo-pulo pa rin mahinang pag-ulan. Pulo-pulong pagulan naman ay may pagkidlat at pagkulog ang aasahan sa nalaring bahagi ng bansa dahil sa tail end ng cold front. Headlines. Naharap sa kasong falsification, hindi pipigilan ng Senado si Ruby Tuason sakaling pangalanan nito ang mga senador at iba pang kasabwat sa iligal na operasyon at pagkuha ng kickbacks sa 10 billion peso Pork Barrel Fund scam. Yan ang tiniyak naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Jofisto Ginggona III sa inasahang pagharap ni Tuason sa Senado bukas. Ayon kay Ginggona, pairalin nito ang transparency at isa sa publiko ang lahat ng sangkot kahit pa ang dawit dito ay mga kasama niya sa Senado. Katwiran ni Ginggona, hindi na dapat itago ang pangalan ng mga inaakusahan dahil nasampahan na sila ng patong-patong na kaso sa Ombudsman. Nahaharap mga kasama sa kasong falsification of public documents si Aklan Congressman Teodorico Haresco Jr. at 4 na iba pa matapos mapatunayan ng National Bureau of Investigation na nameke ang mga ito ng Special Allotment Release Order o SARO. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, kabilang sa mga pinakakasuhan ay sina Mary Ann Castillo, consultant yan ni Haresco, Emmanuel Raza, Congressional Staff ni Zamboanga City Congressman Lilia Nunio.
LV Rafael, driver ni Department of Budget and Management Undersecretary Mario Relampagos, at Bernie Beltran, consultant naman umano sa DBM. Matatandaan na itong December 2013, inihayag ni De Lima na mayroon ng pagkakakilanlan ang NBI sa tinatawag na Supremo na siyang leader ng Xerox gang na sangkot sa pameke ng SARO sa DBM. Unang nadiskubre ang peking SARO sa Region 2 na inilaan sa mga farm-to-market road projects. Humarap na sa clarificatory hearing ng Ombudsman si Ruby Tuazon para ilahad ang kanyang mga nalalaman sa 10 billion peso pork barrel fund scam. Idinitalya ni Tuazon sa kanyang sworn statement na isinumite noong February 7 ang kanyang pag-amin na siya nga ang tumatanggap ng pera at ibinibigay ni Janet Lim Napoles para kina Senators Juan Ponce Enrile at Jinggoy Estrada. Umaabot niya sa 40% ang napupunta kina Estrada at Enrile sa bawat negosyong papasukin ni Napoles gamit ang kanilang pork barrel fund. Nabatid na isa ang resulta ng clarificatory hearing sa pagbabasaya naman ng Ombudsman kung pwedeng gawing state witness si Tuazon sa PDAP scam. Senate hearing sa PDAP scam ay monitor na lamang ni Senador Jinggoy. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. Desisyon ni Senator Jinggoy Estrada na huwag dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas ukol sa pork barrel scam kung saan haharap ang tinatawag niyang Tita Ruby Tuazon at 3 pang whistleblowers. Ayon kay Estrada, wala siyang planong patulan ang hamon ni Tuazon na magharap sila sa Senate hearing dahil siguradong pawang kasinungalingan lang naman ang ihahayag nito. Sinabi pa ni Estrada na kahit magsinungaling, hindi naman niya mairerekomenda na i-cite for contempt ito dahil maaakusahan siya ng pambubuli. Narito ang pahayag ni Senator Jinggoy. So as much as I want to attend my lawyer's part to appeal. First of all, definitely she will fabricate stories. And if I'm there, and if she fabricates stories, they expect me to cipher it contempt. I will be accused of bullying her. Di ni Estrada, hindi siya natatakot o nangangamba sa anumang sasabihin ni Tuazon sa Senate hearing bukas. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tapak RMN. Solusyon sa kung paano mababawasan o mapupuksa ang kahirapan. Ang ilan sa mga tinalakay sa isinagawang full cabinet meeting kahapon sa Malacanang. Ang DSWD Secretary Dinky Soliman, bagamat dumarami ang mga namumuhunan sa bansa, magandang senyales ng gumagandang industriya, aminado naman silang marami pa rin ang underemployed. Yung industriya, yung services, dumadami po ang investment at nagkakaroon ng pagkakataong magtrabaho. Subalit, kulang pa ito sapagkat marami pa rin ang hindi nakakapagtrabaho at marami ang tinatawag nating underemployed. Kaya naman, bilang paglutas sa nasabing problema, plano ng DOLE at ng DTI na tukuyin ang mga mahihirap na lugar na maaaring dagdagan ng investment upang mabigyan ng kabuhayan ang mga walang trabaho. Ang hakbang na yan ng administrasyon ay kasunod ng resulta naman ng lumabas sa survey sa SWS na umabot sa 27.5% ang walang trabaho, katumbas yan ng 12.1 na milyon ng mga Pilipino sa huling quarter ng 2013. Kung pinag-usapan ang DOLE, ang DTI at ang mga economic managers, alin ang mga lugar na maaaring dagdagan pa ng investment para dumami ang trabaho, at yung tukoy kung saan yung mga lugar na marami ang mahihirap, doon natin i-concentrate yung investment. Tininggoyon ni DSWD Secretary Dinky Soliman sa interview ng RMN. Kasama petao ng 30 araw na suspension ng Department of Labor and Employment si Riyadh Labor Attaché Adam Musa. May kinalaman niya sa sex per flight scheme. Nakasad sa 31-page decision ni DOLE Secretary Rosalinda Baldos na napatunayan ng fact-finding team na may 4 na batayan para parusahan si Musa dahil sa simple neglect of duty. Matatandaang 2012, may isang Pinay OFW ang humingi ng tulong kay Musa matapos pong pagtangkang gahasain ni Jose Casikas, isang driver naman mula sa Philippine Overseas Labor Office sa Alcobar.
habang natili ito sa temporary shelter ng ahensya. Batay sa reklamo ng OFW, ang driver ni Musa ang itinuro itong suspect at sinuhulan pa siya ng 10,000 Saudi Riyal at pinangakuang ayusin ang mga dokumento basta't manahimik lamang. Sinabi pa ni Secretary Baldos na bibigyan naman nila ng hanggang katapusan ng Pebrero si Musa para depensahan ang sarili. Formal lang kinasuhan ang JV Florida Transport Inc. at ang driver ng bus na nahulog sa bangin sa Bontoc Mountain Province. Naharap sa reckless imprudence resulting in multiple homicide at multiple physical injuries sa Mountain Province Prosecutor's Office ang naturang bus company at driver ng bus na si Edgar Renon. Inireklamo naman ng mga nasugatan sa insidente ang kakulangan sa tulong pinansyal mula naman sa Florida Transport. Samantala ang pagkakamali ng driver ng bus at depekto ng ilang parte ng bus ang itinuturong dahilan ng pagkakahulog nito sa bangin sa Mountain Province noong Biyernes. Ang KLTFRB Chairman Winston Hines, malinaw na nagkaroon ng overspeeding bago nangyari ang aksidente. Pumadya rin anya ang brake system ng bus matapos itong mag-overheat kung saan ay pumutok din ang isang gulong nito. Pero depensa ng Florida Transport, ang kondisyon ng kalsada ang dapat sisihin sa aksidente dahil nagkalato yung mga buhangin sa kalsada. Balita muna, death penalty, limitado lamang sa drug-related cases. Kasama natin sa balita, Kondebata. Report! Nilinaw si Deputy Majority Leader Magtanggol Gunigundo na hindi para sa lahat ng heinous crimes ang death penalty na isinusulong ngayon sa Kamara. Paliwanag ni Gunigundo, mapapasailalim sa death penalty ang mga drug traffickers na nagtutulak ng droga ng 1 kilo pataas. Itong nakikita niyang paraan para tuluyang masawatang droga sa bansa na siyang dahilan para makagawa ng krimen ng isang tao. Kabilang nasa susungkuin din sakaling maibalik ang parusang kamatayan ay ang malaking sindikato ng Mexican Drug Cartel. Sa ngayon anya ay pag-aaralan muna sakaling matalakay na sa plenaryo ang usapin sa death penalty kung isasama ang ibang krimen tulad ng carnapping. Dagdag pa ni Gunigundo, posibleng lethal injection ang gagamitin ng method tulad ng panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos kung ipapatupad ulit ang death penalty. Kasama mo mula sa Kamara, Kondebata, Tatak RMN. Ang Pilipinas hindi raw nangahamon sa China. Kasama natin sa balita si Rhea Mamogay. RMN Report! Hindi hinahamon ng giyera, sa halip nagsasawa lamang ang Pilipinas sa patuloy na pambubuli ng China. Kaya ginagawa lamang ang nararapat kaugnay ng pagtugon sa sitwasyon ng pinag-aagawang teritoryo sa Spratly Island sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag kahapon ni Defense Spokesman Dr. Peter Paul Galvez bilang reaksyon sa pahayag ni General Herbert Carlesle, Commander ng US Air Forces in the Pacific, na ang ginawa umanong pangahambing ni Pinoy kay Hitler sa China ay hindi nakakatulong, sa halip ay lalong nakapagpapalala ng gulo na posibleng maging mitya ng giyera. Dagdag pa ni Galvez na simula pa lang ay ang Pilipinas at iba pang mga bansang nag-aagawan sa pag-aangkin ng teritoryo sa West Philippine Sea ang target ng pambubuli ng China na kung tutuusin lahat ng pasensya ay ibinigay na. Nabatid na sa mga sinabi ni Carlos Lee na mapang-uto ang mga binibitiwang pahayag ng mga opisyal ng pamahalaan na lalong mag-uudyok umano sa China para maging agresibo sa pag-angkin ng teritoryo ng West Philippine Sea at posible ring pagsimula ng madugong digmaan. Kinatwiran naman ni Galvez ang naging pahayag ni Pangulong Aquino ay hindi panunuya at pang-uuto tulad ng interpretasyon ni Carlos Lee. Ito aniya ay panawagan lamang ng gobyerno sa international community upang labanan ang pagiging agresibo ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Kasama mo sa Campo Aguinaldo para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Patas po ng ads tungkol sa kondom, minungkahing tuloy ng ipagbawal. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report! Ilang araw bago sumapit ang Valentine's Day, muli namang binuhay ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang panawagan na ipagbawal ang patalastas kaugnay sa kondom. Hiniling ni Father Melvin Castro, Secretary ng Episcopal Commission on Family and Life sa Ad Standard Council, na pagbawalan ang pagpapalabas ng commercial ng kondom, lalong-lalo na sa telebisyon. Sinabi ni Father Castro na nakakakurap ang isipan ng mga bata dahil sa mga patalastas, lalo't may ilang ads sa mga iniidolo nilang
artistang siya nag-i-endorso. Paliwanag pa nito na nakasaad din sa Code of Ethics and Advertising na dapat respetuhin ng advertisers ang religious beliefs sa mga manonood. Taon-taon na lamang nananawagan ng CBCP sa ad agencies at sa TV stations ay pagbawal na ang pagpapalabas ng advertisement ng mga kondom. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Juan Quillo, Tatak, RMN. Isang booking system na lamang ang ipapatupad po ng Cebu Pacific at Tiger Air Philippines sa susunod na buwan kasunod na pagdesisyon ng Share Purchase Agreement. Layo nito na magkaroon ng mas maraming air services sa iba't ibang ruta ng lokal at international flights, yung dalawang air companies. At dahil po dito makakabiyahe na Cebu Pac sa Australia, Myanmar at India, habang mas maraming local destinations naman maging sa mga bansa sa North Asia at ang magagawa ng Tiger Air. Ang Cebu Pac at Tiger Air ang may pinakamababang halaga ng airfare sa Pilipinas na naghahandog din na mas malawak na travel services para sa mga biyahero. RMN News Upfront. Umabot sa 103 ang bilang ng mga namatay sa bumagsak na military plane sa Algeria. Sinasabing dahil sa hindi magandang lagay ng panahon ng sanhi ng aksidente. Bunsod ng malakas na impact ng pagbagsak ng eroplano ay maliit na lamang ang tsansa na may makaligtas pa doon sa nasabing plane crash. Tumama rin ang eroplano sa isang bundok bago ito bumagsak. Sumabog. Mga kasama live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narating ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Miyerkules na February 11, 2014. Sa mga taga-Iligan, susunod na dyan sila kasama Ramil Emboro at Jesse Chris Kinabato sa RMN News Diretso, Balitang Iligan sa numero 1 DXIC 711. Ano rin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga? Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you po Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyong naging panahon sa amin. Tama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña. At Buddy Oberas. Dito pa rin. Tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Via satellite. RMN News nationwide. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News nationwide. Oras natin tatak alas 7, DC Sahis ng umaga na. RMN Unli Rice? Kumain ka ng kaya mong ubusin upang sa pinggan ay wala